Good afternoon po, Miss Yuri Saluria. I am Angela Raimundo from BSED English 3A, and I am here today to ask some questions regarding our curriculum development. So, for my first question po, what is your understanding by the term curriculum development? Okay po. So, the curriculum development, di ba, meron tayong tinatawag na learning is a continuous process, no? Somewhat, learning is aligned with education. At the same time, education is aligned with curriculum. So, wala tayong matuturo kung wala tayong guide, which is the curriculum itself. So, yung curriculum development, same lang ng learning, nag-continue yung pag-develop. So, habang tumatagal yung mga learners natin, nag-iiba yung mga learning styles, nag-iiba yung way of teaching din natin as a teacher. So, kailangan din natin mag-adapt within the changes itself. So, yung curriculum development, both yun nag-vary wherein yung student kailangan appropriate yung mga lessons with them. Tapos tayo, as a teacher, kung ano yung mga learning, mga teaching styles na gagawin natin para ma-implement yung curriculum na yun. So, thank you for that po. For my follow-up question po, from your perspective naman po, do you think that our current curriculum today, which is the Matatag curriculum, is effective? If yes, in what ways po? And if not, why naman po? Okay. So, before kasi, di ba, ang curriculum natin sa mga grade levels na mga early childhood, for example, from grade 1 to 3, dati kasi ang curriculum, lahat ng subjects nakapasok, included lahat. So, meron yung science, meron yung mathematics, may English before. Before, napakadami nilang subjects na nai-encounter sa bawat araw. So, ang matatag curriculum kasi, mas nilesson niya na yung subjects na may encounter ng mga bata. Yung mga grade 1 to 3, 5 subjects na lang yung parang pinafocusan nila doon eh. 5 subjects na lang. So, doon kasi, ang gusto kasing gawin ng matatag curriculum is mas focus na sa reading and literacy, ganyan. Kasi dati ang daming issue, di ba, na isa tayo sa countries na mababa yung reading comprehension. So, bata pa lang kasi ang dami ng subjects na naka-include. So, dapat kasi ang mga students from grade level 1 to 3, dapat ilang subjects lang yung naka-focus. So, ngayon kasi natanggal na yung science, sa mga grade level 1 to 3, nakatanggal na yung science doon. So, ina-align na lang siya within different subjects. So, parang makikita mo na lang siya sa math, pwedeng kino-collaborate yung science doon para meron pa yung science, pero nakatanggal na siya. Nakatanggal na sa curriculum yun. Pwede yung makacheck yun sa curriculum guide, wala ng science yun sa grade 1, grade 2. And then, yung matatag curriculum, mas specified na siya kasi nga para mas makafocus na sa ilang subjects lang. Kasi kung i-compare mo yung curriculum natin sa other countries, ang mga grade levels from 1 to 3, mga ganyan, yung mga early childhood na grade levels, sila focus lang sila sa reading and writing. Hindi katulad sa atin na napakaraming subjects. Diba, imaginein mo, ang bata pa lang nila, parang instead na mag-focus sila sa reading and writing lang, na yun talaga dapat doon dapat nagsistart, maraming subjects yung inaaral nila within the day. So, mas lesson na siya ngayon. Ang focus na lang nun, mathematics, yung GMRC, yung mga basic. So, mas, na siya, mas limited na lang yung subjects na aaralin nila doon sa curriculum na. So, that's why po sumasali tayo sa program na PISA po, no? Tama po ba? Yung program International Student Assessment. Yung mga 15 years old pataas para ma-practice yung reading, math, and social literacy po. Tama po. So, that's all po for my question. Thank you po. Thank you.